Upang Hilonggo, please subscribe and like and share. Alam mo, ang China, hindi lang naman India or Pilipinas ang kaaway nila. Kaya nga, ito nga, sinasabi ko din eh. Pag sinasabi ng mga trolls, magkakagera dahil sa ginagawa ni President Marcos, magkakagera dahil sa mukha ni Tariela. Mga ganyang mga post sila sa Twitter, di ba? Or even sa Facebook na nga eh. Parang ang dami ng caricature na ginawa nila sa mukha ko eh. Na-appreciate ko dahil nag-effort sila, in fairness. Talagang effort na effort. Pero, ang point ko dito, kung paulit-ulit natin sasabihin na magkakagera, di ba? Naniniwala ba talaga ang mga trolls na ang China tatawirin? Do you know how far China is? Ano yung chart na yan, no? Ang layo eh. Tatawirin niya ang buong South China Sea para makipaggerahan sa Pilipinas. Na kung titingnan natin, bago siya makarating sa atin, meron din siyang issue sa Vietnam, nakaaway niya rin sa West Philippine Sea. Meron din siyang issue sa Japan, nakatabi niya lang din na may issue siya. Meron siyang issue sa India, nakaaway niya rin. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping, sino ka namang, di ba? I mean, sa classroom na lang, kung ikaw ang bully, kung alam mo makikipagsuntukan ka sa isang tao at alam mong sa 20 na mga kaklase mo, 19 siguro ang makikipagsuntukan din sa iyo doon in response to fighting one small kid. Diba? Makikipagsuntukan ka ba kahit ikaw pa siguro pinakamalakas? Hindi rin eh, diba? Secondly, kung ikaw si Xi Jinping, meron kang more than 1 billion citizens na hanggang ngayon gusto mo pang maisalba para maging matawag na silang developed country. Diba? Kasi hanggang ngayon, titingnan natin, developing pa rin sila dahil ang per capita income nila is still relatively small. Kapag, even if they have the largest economy in the world, pag i-divide mo yan sa number ng population nila, it's still not enough para masabing developed country sila. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping at pangarap mo maging president for life, bakit ka naman makikipaghirap? Na ang, alam mo, na may mga Chinese pa rin na naghihirap in far-flung areas of China. Diba? It doesn't meet your own strategic objective and your personal goal. Kung gusto mo talagang payawanin ng buong China, why would you even go to war? Third, katulad na sinabi mo kanina, kung ang China nga, nagsasakitan na sila sa India, hanggang ngayon, pareho pa yung nuclear capable, no? May nuclear capability, nuclear weapon. Hindi naman sila nagkagera. Pareho lang silang tinitindigan nila ang posisyon nila sa border dispute nila between China and India. Pero wala namang gera. Tayo ngayon, ilang taon pa lang si President Bongbong Marcos na tinitindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Do we actually think na because of that magkakagera? Diba? Pangalawa, hindi naman tayo nanggigipit. Sila ang nanggigipit sa atin. Minsan common sense lang din eh. Patuloy nilang sinisisi ang EDCA. EDCA daw ang dahilan kung bakit tayo ginigera ng China, gigirahin ng China. Pero again, ang issue ko dyan, kung Amerika talaga ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang China dito sa Pilipinas. 1992, umalis ang base militar ng Amerikano. 1995, tinake over nila ang Mischief Reef. Wala ng Amerikano, pumunta naman sila ng Mischief Reef. Amerikano ba ang dahilan kung bakit nagkaganon? 2012, nagkaroon tayo ng standoff na isang dahilan kung bakit napag-usapan ng EDCA. 2016 to 2022, si Tatay Digong ayaw niya na ng balikatan exercise. Di ba? Walang balikatan exercise na nangyari noong panahon ni Tatay Digong. Pero, ang China, patuloy pa rin sa harassment ng mga maistang Pilipino, patuloy pa rin sa pambababoy ng marine environment natin, patuloy pa rin sa pangharas ng Philippine Coast Guard at pagbibigay ng sakit ng ulo sa Armed Forces of the Philippines para sa resupply. Amerika pa din ba ang may dahilan? 2016 to 22 nga, ayaw nga ni President Duterte sa mga Amerikano kung marahin niya nga si President Barack Obama noon. Di ba? China pa rin ba? Di ba best buddies na nga sila ni Xi Jinping noon? And yet, ganun pa rin na nangyari. Ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos, kasalanan ng Amerika. Di ba? Yung mindset na yan may mali na eh.
parang kahit anong gawin ng Amerika, kahit tulungan nila tayo or hindi, basta trolls, ang sinasabi lagi, hindi, Amerika pa rin may kasalanan niya. Sir, follow-up question. May bagong narrative ngayon yung mga trolls. So, gaano katotoo, sir, na isang missiles lang tayo galing China? Saka saan sila kumukuhang ganong narrative na para takutin yung mga Pilipino pag patuloy tayo makipaglaban sa China na isang missile lang tayo, ubos na tayo lahat? Alam mo, meron tinatawag sa international relations na mutually assured destruction. This is a theory na sinasabing kahit gaano ka pa karami ng nuclear missile, hindi mo rin yan mailalabas. Alam niyo kung bakit? Kasi the moment na i-launch mo ang nuclear missiles, other countries will also be launching nuclear missiles. Kahit pa sabihin natin wala tayong missiles capability. Pero the moment na gawin sa atin yan, more countries will also be doing the same to have a counter response dun sa ganong launching ng missiles. So it's also very ridiculous statement na imi-missile tayo. Bakit tayo imi-missile? Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa United Nations? Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa Association of Like-Minded States na kumakounter sa ganyang mga bagay? Are we allowing might again as a justifiable reason para sabihin sila ang tama dahil mas malakas sila? And secondly, do we actually believe talaga na ang Amerika na patuloy nilang sinisisi, hindi tayo tutulungan kung sakaling gagawin nila yan? Di ba? Ibabalik ko ulit sa kanila yung argument na yan. Hindi, imimisel daw tayo ng China eh. Ang tanong, pag iminisel tayo ng China, is the United States is not going to have a counter response with that? And do you think Xi Jinping is really that not smart to also consider that possibility? Sir, mayroon din sila sinasabi, either US daw takot sa China. Well, una sa lahat, no? Right now, the US still dominates the economy and the military capability. Secondly, in terms of the circle of friends, sino ba ang friends ng China ngayon? President Putin, the North Korean president as well. Putin has to save himself from a war with Ukraine. Until now, hindi niya pa rin natatapos. Ngayon, kung ikaw si Putin, ang laki na nga ng ginastos mo sa laban sa Ukraine, tutulong ka pa ba sa China? North Korea, another circle of friends of China. But if you're going to look at the friends of the US government, dito lang sa region natin, you have to deal with Japan. You have to deal with South Korea. You have to deal with Australia. Hindi pa natin na-mention dyan ang buong G7 countries, no? The European Union, for example. So, kung sukatan lang ng military and economic capability, I don't think, ako nga naisip ko, natalo siya sa collective action ng mga bansa na to. What more si Xi Jinping?